gawin ang kahit anong trabaho. Kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin na mga higante ang nakatira doon at matitibay ang pader ng naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupain iyong gaya ng ipinangako niya. 13. Binasbasan nga ni Josue si Caleb na anak ni Jephunneh at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nananatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jephunneh na isang Senizeo, sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong unay lungsod ng Arba ang pangalan ng Hebron, bilang alaala kay Arba ang pinakadakila sa mga Anaseo, at nagkaroon nga ng kapayapaan sa buong lupain. Amen. Amen. Hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa hapon pong ito. Salamat po sa bawat mga talata na binasa ng iyo pong mga anak, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat maging sa buhay po ni Caleb, Panginoon. Tulungan mo po na maging sa katapatan ng kanyang ginawa na paglilingkod po niya sa iyo, Panginoon. Ganon din, Lord, ang magawa po ng bawat isa sa amin dito po sa House of Refuge, Panginoon, kung paano naglingkod na may katapatan at patuloy na pagsunod at may katapangan, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Ang Spirit na yan, Lord, ikaw po ang siyang patuloy na kumilos, ikaw po ang siyang patuloy na magpala sa buhay ng bawat mga pamilya dito po sa House of Refuge, Panginoon. At dalangin ko po na sa hapong ito, Panginoon, pagpalain mo ang bawat mga anak mo na nagbasa ng iyo pong mga salita. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at ang mga salitang pong yan ang siyang maging gabay at patnubay maging sa paglalakbay ng kanilang pananampalataya. Panginoon, salamat din sa bawat mga nakikinig at walang sawang patuloy na nakikinig ng iyo pong mga salita. Patuloy mo pong palalimin ang kanilang pagkakaunawa sa pamamagitan ng pakikinig ng iyo pong mga salita. Salamat po sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo, may gagawin ka at gagawin o kamangha-mangha sa hapon ito sapagkat ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Naglakbay na tayo ng Joshua 14 at atin nang naririnig ang pangalan ni Caleb. Hallelujah. So sa mga taga House of Refuge, mag-review po tayo at magbasa po tayo ulit sa aklat ng Joshua 14. So ngayon, ihanda po natin ang ating sarili sa opening prayer as a scripture reading na makikita sa aklat ng mga Psalms. So ako po ang maglilid dito, ha? Sabi po sa English, the one thing I ask of the Lord, the thing I seek most is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfections, meditating in His temple. Sa aklat po ng Awit 27 verse 4, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang ang kagandahan ni Yahweh aking pagmasdan at dooy humingi sa kanya ng patubay. Hallelujah. Namnamin po natin ang verse na ito at talagang ang Diyos ay mabuti sa mga taga House of Refuge. Nandito po ang mga desire natin sa Panginoon. Nandito rin ang mga kagalakan natin sa Panginoon sa verse na ito. Kaya tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, Son, Holy Spirit. Ama naming Diyos, napakabuti mo sa aming lahat. Napakabuti mo, Lord, dahil hindi ka po nagpabaya sa lahat ng aming mga nararanasan na mga na-experience sa buhay.
Patuloy ka na ikaw ang Diyos na nangako, ikaw ang Diyos na naglinis, at ikaw din ang Diyos na pinuno mo kami sa lahat ng aming mga kakulangan. Nawa, Lord, na ang bawat isa't isa sa aming gawain ngayong hapon ng mga taga-House of Refuge, Lord, nawa makita namin, Lord, ang iyong kagandahan at katapatan. Panginoon, sa hapon na ito, hindi lang kami nagpapasubmit ng pag-aawitan, pakikinig ng salita at sa presence namin sa internet, kundi Lord, sinasamba ka namin at nais po namin na ikaw ang matitingala sa buong mundo, Lord God. At ikaw din ang Diyos na sasambahin ng buong mundo. Diyos na lumikha sa amin, purihin ka at gamitin mo, Lord, ang mga pastor na ginamit mo sa House of Refuge para po kami ay lumago at manahan ka sa presensya namin na patuloy po kaming lumakad ayon sa banal na Espiritu. Holy Spirit, Jesus Christ, ikaw ang manguna sa hapon na ito at gabayan mo kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon at para ang lalim ng Psalms 27 verse. Hallelujah. At ready na po tayo. Ngiting tagumpay dahil aawit po tayo kay Lord at sa pangunguna po ng ating kapatid na Sister Beth Albelda. Sound. Naririnig niyo po ako? Magandang hapon po sa ating lahat. Clear. Praise the Lord. Sabi kanina, one thing that I desire is to dwell in the house of the Lord, to behold His beauty. So mga kapatid, ngayong hapon, hindi lang dapat basta desire, kundi gawin natin mga kapatid. Sa ating pagpupuri at pasasalamat sa Diyos, iwanan natin yung ating mga kabigatan, iwanan natin yung mga bagay-bagay, at itaas natin sa Panginoon, pasalamatan natin siya sa lahat ng bagay na ipinagkaloob niya sa atin, maganda man o mabuti, God is still worthy of our praises. Amen? So sama-sama po tayo ngayon at i-enjoy natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Ulan na naman,
Salamat, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng kalakasan tuwing kami ay nangihina. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kagalingan tuwing kami ay nagkakaroon ng karamdaman. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng kagalakan kung kami man ay nagugulimihanan o nalulungkot. Salamat, O Diyos, dahil ni minsan hindi ka nagkulang sa aming mga buhay. Kaya nga, Panginoon, kagaya ng sinabi namin kanina, that Lord, we want to dwell in your house every day of our lives, Panginoon, to behold your beauty and your glory. Patuloy na ikaw ang kumilos sa aming mga buhay as we continue to worship you, as we continue to declare, God, that you are our everything. Kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa. Indeed, you are faithful enough to your promises na kahit minsan hindi ka nagkulang sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Salamatan po natin ang Panginoon sa kanyang katapatan sa buhay natin. Continue to worship Him. Let's exalt His name this afternoon. Hallelujah. Ikaw ang
Salamat sa katapatan mo, Diyos. Salamat sa pag-ibig mo na kasing lawak ng dagat. Salamat sa biyayang mo sapat, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Panginoon, wala na Kahit kailan di makasama di ko. ka Hallelujah. nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Purihin ka, O Diyos, sa pag-ibig mo. Purihin ka, Ama, dahil minahal mo kami. Binigay mo ang iyong bugtong na anak. Kahit hindi kami karapat-dapat, ay minarapat mo, Panginoon. Lord, ikaw ang kumuha ng lahat ng aming kasakitan, lahat ng aming mga kasalanan. Salamat sa iyo, Panginoon. That even, Lord, sa pinakamalalim na kasalanan na nagawa namin, ikaw, Panginoon, ang siyang nagdusa. Ikaw, Panginoon, ang siyang tumubos sa amin. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo. At sa hapong ito, patuloy na ilagay mo sa aming mga puso ang taus-pusong pasasalamat sa mga bagay-bagay na ginawa mo sa aming mga buhay dahil ikaw ay Diyos. Maraming salamat sa kabutihan mo at sa kagandahang loob mo sa bawat isa sa amin. Malwalhati ka sa lahat ng aming gagawin pa, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat dahil sa iyo lamang nararapat ang lahat ng ito. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang Diyos po ay worthy sa ating mga pasasalamat at pagsamba. Praise you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, kapatid. Punong-puno tayo talaga ng mga desire na doon po tayo nakapokus kay Lord. And number 2, punong-puno din tayo ng lakas, yung dwelling natin sa Panginoon. Dahil kahit po tayo'y dumaan sa mga maraming, mga balita ng mga ganyan, mga ganyan-ganyang nangyayari, pero alam mo, ang Diyos ay totoo. At number 3, dahil po ang Diyos ay totoo, mga kapatid, kahit makikita natin minsan na may kahinaan dahil minsan konti lang tayo, pero meron pa rin tayong delight, galak sa Panginoon dahil ang beauty ni Lord nandyan eh. Ito yung beauty na tinatawag ni Lord na kahit nanghihina tayo, sige lang anak, dahil ang laki ng Diyos, kapatid, sa mga alalahanin natin. Kaya sige lang, ibigay mo sa Panginoon ang galak para sa Kanya. Kaya nagtagumpay ka ngayong hapon, kaya ikaw ay nag-fellowship, nag-worship, at ang salita pa niya mamaya, iinit pa tayo dahil manahan pa sa atin dahil meron pa tayong mga salita na mapapakinggan galing sa Panginoon. Kaya ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating Holy Communion. Tawagin po natin ang ating kapatid na si Sister Lilia Lim ng Mindanao. Kumusta ka, kapatid? Hello, Sister Grace. Thank you. Mabuti naman. Maraming salamat sa Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Totoo po ang awit na nagsabi, Panginoon, hindi ka nagkulang. Hindi nagkulang ang Panginoon sa ating lahat. Thank you, Lord. Kunin po natin, mga kapatid, ang ating communion elements, ang mga pira-pirasong tinapay, ihanda po natin at ating iinumin. Kunin po natin ang ating tinapay, hawakan po natin, mga kapatid. Babasahin ko lang ang 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 24. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Isipin natin, mga kapatid, this is one broken bread na nagrepresent sa katawan ng ating Panginoon that has been given unto us para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo, kainin po natin mga kapatid ang tinapay. Kunin po natin ang ating iinumin. Hawakan po natin mga kapatid. In 1 Corinthians chapter 11 verses 25 to 26, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Isipin natin mga kapatid na itong hawak natin, this is the blood of Jesus that was shed on the cross for us para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan at kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo mga kapatid, inumin natin ito. Hallelujah, hallelujah. Let us pray. Panginoon, we come to you in faith, O God, and we remember your goodness, Lord, and your grace at lahat ng sakripisyo na ginawa ninyo sa cross para sa aming lahat, that we may have the fullness of life, Lord, at kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan. At the cross, you paid the price, O God, that we may live and walk in your grace and mercy. And you covered us with your most precious blood that was shed on the cross for us. Panginoon, maraming salamat. Pinagaling mo kami by your stripes, O Lord God. Yes, indeed, by your stripes we are healed, O Lord. Healed in our bodies, healed in our minds, and in our hearts, O God. Maraming salamat sa gift of redemption, Panginoon. Thank you for forgiving us for all of our sins and unrighteousness, O God. And thank you for cleansing us, O God, at kagalingan sa lahat ng aming mga karamdaman. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the sacrifices. Kahit kailan, hindi ka nagkulang, Panginoon. Kahit kailan, Lord, hindi ka nagkulang. Thank you, Lord. We honor you, we worship you, and we thank you. In Jesus' name, amen. 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 Maraming salamat, kapatid. Ang pinaka-the best po na pinagpe-pray ko sa tuwing communion ay yung healed our mind and renew my mind. Kasi araw-araw po ay maraming pumapasok sa isipan natin at ito po ay nagkakaroon ng gawa para tayo po ay manghina. Kaya lagi ko pong dinideclare na renew my mind, Lord God, na wag po akong dalhin sa mga masasama, kundi ibuhos mo lang yung mga salita mo na siyang manahan. Kaya ang Holy Communion, every day we can do it, mga kapatid, sa ating mga bahay every morning. Every morning, nakakain tayo ng breakfast. Let's declare it that we communion with Christ. Hallelujah. Marami pong salamat. And ito na po ang mabusog tayo sa salita ng Panginoon. Tawagin na po natin ang ating Pastor Mario Albelda na siya po ang magsalita gamit ng mga salita ng Diyos. Pastor Mar. Okay, maraming salamat, Sister Grace. Good afternoon po sa ating lahat. At salamat sa Panginoon muli sa pagkakataon for us to be together. Bagamat ito po ay online, but at least somehow we're able to see one another. Nagkakakitaan po tayo at
nagkakaroon din tayo ng chance to be able to pray for one another. Amen? Isang ngiti naman dyan, no? Pati nga ng mga smile ninyo, parang ano ba yan, kayo ba ay naiinitan, naaantok, nagugutom? Ayan, smile naman po dyan. Ayan. So, sabi nga, ang pakikinig at pagtanggap ng salita ng Diyos ay hindi siya yung sasabihin natin na pinakamahalaga every Sunday sapagkat lahat ng bahagi ng ating gawain ay mahalaga. But we can say na ito ang pinaka-exciting part na kung saan ang bawat isa sa atin will have the opportunity to receive God's Word. No? So mapalad tayo sapagkat meron pa tayong privilege na tumanggap ng salita ng Panginoon whereas sa ibang mga bansa ay matindi ang kanilang mga persecution o pag-uusig na sila ay walang kalayaan na ipahayag at tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya salamat sa Kanya. Sige po, tayo po'y mag-pray. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito na muli kami po ay pinagtagpo mo. Salamat sa inyong banal na Espiritu who is always ever present, Lord. Bagamat iba-iba ang aming mga locations, but Lord, alam po namin that you are here with us sa aming mga tahanan, saan man dako kami naroon, Panginoon. As long as we are here, Lord, nandito po sa aming pagsamba, bagamat online, alam po namin na ang presensya mo ay kasama namin. Kaya Panginoon, maluwalhati ka po ngayong hapon even as we come into your word. Nawa po Panginoon, hindi lamang kami mabusog, kundi kami ay tumanggap ng katuruan upang sa ganon, lalong umayos ang aming mga buhay. Salamat po Panginoon, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So mga kapatid, tayo po ay nasa ikalawang linggo na. Ngayon ay October 12, the second Sunday ng buwan ng Oktubre. Napakabilis po ng panahon, di ba? Sabi nga, time fast flies. O baliktad yata, flies fast. Anyway, mabilis ang lipad ng panahon. So tayo po ay nasa ikalawang linggo na. At tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye na pinasimulan sometime August. Again, ito po ay we're talking about the vital areas for a disciple of the Lord Jesus Christ. Parati po natin binibigyan ng diin yung word na vital area sapagkat pag sinabi natin vital, ito po ay non-negotiable. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng mawala. No? Hindi ho siya optional, kundi kung paano ang ating mga vital organs physically sa loob ng ating katawan ay mahalaga, ito rin po mga inaaral natin ay mga mahalagang bahagi o aspeto ng ating buhay upang sa ganon ay maging ganap tayong disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. And last Sunday, we talk about scripture memorization. So nakita po natin ang kahalagahan at ang mga pagpapalang kaakibat kapag tayo po ay bilang mga mananampalataya have started memorizing scriptures. And thank you sa inyo na mga nagsisimula na. Yung hindi pa, magsimula tayo para matuwa si Pastor Mario na meron tayong application on the things that we are learning. Huwag nyo na ho ibigay sa akin yung pinakamaigsi na Jesus wept. No, kailangan medyo bago naman para alam natin na nagme-memorize tayo. So ngayon pong hapon, ang atin naman pong topic, ito po ang ikasampu sa 24, 10 out of 24 topics na atin pong tinatalakay with regards to having these vital areas for us to be a disciple of the Lord Jesus Christ. Ngayon po ang ating pag-uusapan. Napansin niyo po, no, medyo may kahabaan po ito pong ating topic about the Word of God. Sapagkat ang salita ng Diyos, sabi nga po ay, ito ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Without having the Word of God in our hands and in our hearts, no, walang saysay yung pagiging disipulo mo kasi magiging disciple ka lang if you are able to obey the word of God, di ba? Magiging isang ganap ka lang alagad ng Panginoon kapag ka
marunong kang sumunod sa salita ng Diyos. So kaya po, we started about the Bible, we started about reading, hearing the Bible, the scripture memorization. At ngayon po, pang-apat ay about meditation of the Word of God. So ang Tagalog po nito ay ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So, all in all, meron po tayong 5 topic na aaralin o ito po yung pang-apat na at next Sunday meron pa on the importance of having the Word of God in our lives. So, hindi lamang po pagsasaulo kundi ang pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Sa panahon po natin ngayon mga kapatid, mapalad na siguro kung marami mga tinatawag nating church attender o yung mga dumadalo sa mga gawain ang nagbabasa ng Bible. Praise God, at least sa House of Refuge, we are able to read it corporately, di ba? Every Thursday, Saturday, Sunday, meron tayong mga binabasa na meron tayong tinatawag na public reading of the Bible. That is good. That is very good. Pero aside po sa tinatawag nating public reading, dapat po meron din tayong personal reading. And anyone who reads the Bible, maganda pong gawain. But unfortunately, ang sabi nga po rito, only few truly meditate on it. Maganda po na binabasa natin ng Bible, pero hindi sapat na ito po ay binabasa lamang natin. Meron pang isang hakbangin that we have to do, and that is to meditate on the Word of God. So ang pagbulay-bulayan, hindi lamang ang pagbabasa, kundi ang pagbubulay, ang pagsasaisip natin ng mga salita ng Diyos na ating binabasa. Kasi po, kapag tayo po ay nagbabasa lamang ng Biblia, no, binibigyan natin ng impormasyon ng ating mga kaisipan. Nagkakaroon tayo ng kaalaman tungkol sa Diyos. That's good. Pero hindi po sapat na ito po ay binabasa lamang natin. Kinakailangan pong matutuhan din natin na bilang mga alagad ni Jesus, tayo po ay matutong mag-meditate, magbulay-bulay, magnilay-nilay ng salita ng Diyos so that the Word of God, by meditating on the Word of God, it will bring transformation sa ating mga buhay. Kasi hindi po mababago ang buhay natin by simply reading the Word of God. Mababago ang buhay natin kapag sinimulan nating isa-isip at isa-puso ang salita ng Diyos ang siya mag-ahatid ng pagbabago sa atin. And meditation simply is not an emptying of the mind. No, ang sabi ng tinatawag na Eastern teaching, ito po yung mga ibang klase ng kaisipan that they are saying, no? Like sa yoga, di ba? Alam niyo yung yoga, parang meditation din po yan. And normally sa yoga, sinasabi nila na alisin mo ang lahat ng negative vibes, no? Tanggalin mo lahat ng mga laman ng isip mo para mapalitan mo ng bago. But in meditation, in Bible meditation, we are not saying that we have to empty our mind. Kasi nandyan po yan eh. But what we're saying is that we have to fill our mind. Kung meron na yung laman, kinakailangang dagdagan natin o punuin natin ng mga katotohanan tungkol sa Diyos until such time that our thoughts, ang ating mga pag-iisip, ang ating mga desires at ang ating mga gawain ay mailinya natin sa kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, ang sikreto ng pagbabago ng buhay ay hindi sa rehabilitation, kundi sa meditation of the Word of God in our lives. Kaya nga ang sabi sa Psalm chapter 1 verses 1 to 3, ang sabi ni Haring David nung kanyang sinulat ito ay, mapalad ang taong nakikinig, ang taong hindi nakikinig sa payo ng masasama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa.
Hindi Amen. siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip, ang kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. No? Sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Verse 3, ang katulad niya ay isang punong kahoy na sa tabi ng isang batisan ay laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. So dito po mga kapatid ay binigyan po ng description ni David. Sino ba ang taong pinagpala? Sino ba ang taong mapalad? I'm sure lahat po tayo ngayong araw, 'di ba, ngayong hapon, somehow in one way or the other, we want all to be blessed, no? Nais natin na tayo ay pagpalain. And many of us are doing a lot of things, no, na para ito yung kaisipan natin na through this way ay mapapagpala ang buhay natin. Pero simple lang pala ang sabi ni David, mapalad ang isang taong hindi nakikinig sa payo ng masasama, hindi sumusunod sa maling halimbawa. At sabi rito, ang kanyang kasiyahan ay ang sumunod sa kautusan ni Yahweh sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay nito sa araw at sa gabi. In other words, mga kapatid, as David says, no, the only way for us to be blessed by the Lord is that when we spend some time meditating, thinking on the Word of God, sapagkat kapag pinagbulay-bulay natin ang salita ng Diyos, ito ang magpapabago, ito ang magdadala ng pagpapala sa ating mga buhay. Amen po ba? No? Everyone wants to be blessed. Lahat tayo gusto nating pagpalain tayo. Lahat na tayo gusto natin magkaroon ng kapayapaan. Lahat gusto magkaroon ng kagalakan. Lahat gusto maka-experience ng tagumpay at ng pabor ng Diyos sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, ito po ay makakamit natin hindi sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan, kundi sa pamamagitan ng sabi ni David, the blessed person, ang isang taong mapalad at pinagpala ng Diyos ay yung taong merong kasiyahan o kaligayahan na magbulay-bulay sa salita ng Diyos araw at gabi. Amen po ba? Napakasimple lamang po na ang kanyang criteria o guideline in receiving God's blessings is by meditating, not just hearing the Word of God, not just by owning a Bible in our hands, not just by reading or even memorizing. Ang sabi po rito, dapat pagbulay-bulayan natin. Kaya po, we will try to explore this afternoon ano bang ibig sabihin ng meditation on the Word. Paano ba tayo magbubulay? At paano tayo ihahatid nito? Paano ito magdadala ng isang mabunga at masaganang spiritual life para sa bawat isa sa atin? Ano po ba ang mga benepisyo o mga pagpapalang kaakibat when we meditate on the Word of God? I'm sure mga kapatid, marami po sa atin, siguro first time lang natin itong maririnig. Marami sa atin, maaari ay hindi pa natin ito napapractice. That is why we are teaching this to you. Upang sa ganon, maging lubos. Amen po ba? Maging ganap ang pagpapala ng salita ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay nito. Una pong benepisyo o pagpapala is that when we meditate on the Word of God, kapag tayo po ay natutong magbulay-bulay ng salita ng Diyos, ito po ay naghahatid sa atin ng tinatawag na spiritual prosperity and success. Pag sinabi po natin brings o maghahatid o magdadala sa atin, no? Normally, dalawang bagay po ito. Either maganda ba o hindi maganda yung ihahatid sa atin. But mga kapatid, when we meditate on the Word of God, when we start meditating on the Word of God, for sure,
Sabi po rito, it will bring spiritual prosperity and success. Tulad ng sinabi ng Panginoon kay Joshua. In Joshua chapter 1 verse 8. Kaninang umaga, sabi ko kay Manang Tess, Manang, chapter 1 verse 8, batang-bata pa si Joshua. Yung Joshua chapter 13, matandang-matanda na. Di ba? Ito yung simula eh. Ito yung simula na kung saan ay inilipat ng Diyos yung responsibility of leading the people of Israel from Moses to Joshua. And sabi nga po no, pag medyo aaralin natin to, si Joshua ay may pagkakabataan pa noon. Well, actually, ang kabataan noon, hindi ho yung katulad ngayon ng mga Gen Z na mga 20 years old below. No, he was about maybe at his early 30s, no? Pero bata pa siya para maging isang spiritual leader ng isang napakalaking bansa. Kaya nga natatakot si Joshua, kinakabahan siya. Pero binigyan siya ng assurance, ng instruction ni Lord. Anong sabi sa kanya? Huwag mong kaligtaan. No? Kasabay ng pag-turn over ng responsibility is the turning over of God's word on His hand. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag mong kalilimutan, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. No? Ano pa? Number 1, huwag mong kaligtaang basahin. Number 2, pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang, ano pong sabi rito? Upang mas matupad mo, upang masunod mo ang lahat ng nakasaad doon. In other words, kung si Joshua po ay susunod ayon sa instruction ng Lord sa kanya, ang sabi po sa 3 bahagi, sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen po ba mga kapatid? The only way to prosperity and the only way to God's abundance is by reading and meditating on the Word of God. No? Well, marami po mga tao ngayon na somehow, no, sila ay materially prosperous, di ba? Itong mga recent na mga controversial sa ating bayan, di ba? Pero nakita naman ho natin na sa kabila ng kanilang mga material prosperity, no, sa pamamagitan ng mga illegal na mga transaction, no, totoo pala yung sinabi sa Bible that your sin will find you out. No? Ibig sabihin, darating at darating ang panahon na ilalantad ng Diyos ang lahat ng kabuktutan, ilalantad ng Diyos ang lahat ng mga gawaing masama upang maparusahan ang mga gumagawa nito. Pero kapag ang isang tao po have decided to, sabi po rito, na mapagbulay-bulayan niya ang salita ng Diyos, siya po ay guaranteed. Ano po ang garantiya? Magiging masagana at matagumpay ang kanyang pamumuhay. So mga kapatid, when we meditate on God's Word, no, we are aligning our thoughts, no? Pag inisip-isip natin ng salita ng Diyos, no, inaaral natin, binubulay-bulay natin, inililinya natin ang ating kaisipan sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Na ang tagumpay is not only about riches, it's not only about fame. Ang tagumpay ay yung mamuhay ka na may pagsunod at tinutupad mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Maring wala kang napakaraming mga pera, napakaraming kotse, or even maraming mga pag-aari. Pero kapag ikaw ay isang taong masunurin at ginagampanan mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, ang tawag sa iyo ng Bible, mapalad ka. Amen? Meron po kayo mapalad dito? So mga kapatid, if we want God's favor in our work, kung nais natin pagpalain ng Diyos ang ating trabaho, ang ating negosyo, ang ating ministry, ang ating pamilya, we have to fill our hearts daily with
the Word of God. Ganun ho siya kaimportante. Because when we have the Word of God, we meditate on the Word of God, ang salita ng Diyos, hindi siya nananatiling isang aklat sa atin, kundi nagiging kalakasan ng ating mga buhay. Sino po rito ang gusto ng tagumpay at pagpapala? You have to learn to meditate God's Word in your life. Pangalawa po, the blessing is that when we meditate on the Word of God, it produces fruitfulness and stability. Para bang pag sinabi natin it produces, that is something na hindi natural. No? Hindi siya yung default na kapag ikaw ay isang tao, when you do things, no, natural na ito ay magbubunga sa iyo, kundi meron kang dapat na gawin. Dahil dito po, nakita natin na ang pagbubulay-bulay ay nagpo-produce, no? Nagkakaroon ng resulta. Ano po yung resulta? Nagkakaroon tayo ng pagiging stable or stability at tayo ay nagiging mabunga sa ating mga buhay. Again, going back to Psalm chapter 1, verses 1 to 3, di ba? Ang sabi po ng Panginoon sa kanya dito, no? Sabi po sa verse 3, kapag ka ang isang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, hindi gumagawa ng masamang halimbawa ng mga taong hindi makadiyos, at sumusunod sa kautusan ni Yahweh, sabi po sa verse 3, siya ay kang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Na ano man ang kanyang gagawin, siya ay magtatagumpay. Mga kapatid, ang sabi po rito, that the one who meditates on the Word of God is compared, no? Siya ay inhalin tulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan, no? Ang taga-probinsya, alam niyo po ba yung konsepto ng batis? Di ba? Ang batis, o ano ba sa English yon? Stream ba yon? Stream? Tama ba ako? No? Ang batis po, normally, pwede siyang maging malaki na body of water, pwede rin siyang maliit. And normally, sa probinsya, meron po mga puno na nakatanim malapit sa batisan. It could be mga fruit-bearing trees. No? Siguro, kung fruit-bearing, sabi rito, ang isang taong nagbubulay-bulay, ang isang tao na nag-iisip ng mga salita ng Diyos sa kanyang buhay, ay para daw isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan. No, mga kapatid, ang punong ito ay hindi matutuyo, ang punong ito ay hindi malalanta o mamamatay because every day ng kanyang buhay, that tree is being nourished, ito ay naaalagaan, ito ay nagiging mabunga at nagiging matibay. Na kahit anumang bagyo ang dumaan, nananatili siyang matatag. Mga kapatid, ganun po inihalin tulad ng Diyos ang isang taong nagme-meditate ng kanyang salita. That when the storm of life comes, kapag dumating ang mga bagyo sa ating mga buhay, ang isang taong malalim sa salita ng Diyos ay nananatiling matibay sapagkat malalim ang kanyang pagkakaugat sa salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi yung katulad ng iba na konting problema, konting karamdaman, no? Nakakalimutan na natin. Nakakalimutan na natin ng Diyos sa ating mga buhay. Para bang nawawala na tayo ng pag-asa. Meron po kami isang kaibigan na taga La Union. Last week lang, no? Siya ay isang pastora na nakakamatay lang last week because of cancer. Ito pong pastora na to, grabe ko yung kanyang love for God. No, matindi yung kanyang pagmamahal hindi lamang sa Diyos kundi sa kanyang mga salita. That even mga days before her death, talagang nandun pa rin yung kanyang faith, yung pananampalataya niya that God can heal her. Na kahit na ano man ang hirap ng kanyang pinagdadaanan,
masaya pa din siya, no? Nandun pa din ang kanyang katatagan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Well, wala na, tapos na yung kanyang paghihirap. Pero ano pong nais natin sabihin? Sa panahon ng matinding hamon ng kanyang pananampalataya, nanatili siya sa kanyang paniniwala, sa kakayahan ng Diyos para siya ay iligtas. Ganon po ang resulta when we learn how to meditate on the Word of God. Hindi yung nakikinig lang tayo. Hindi yung binabasa lang natin, kundi itinatanim natin sa ating puso at kaisipan. And secondly, hindi lang man tayo magiging stable, but we will be fruitful. No? And ang fruitfulness po rito does not mean materially. No? Hindi lamang po sa mga material na mga bagay. Kundi kahit hindi ka mayaman, but as long as you have God's love in your lives, no? Nararanasan mo ang pag-ibig, kapayapaan ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, malaki ng pagpapala yon. And so, when we meditate on the Word of God, it will keep us rooted in the truths of God. No, mananatili tayo sa mga katotohanan tungkol sa Diyos. Pangatlong bagay po is that when we meditate, it brings wisdom and understanding. No? Kapag tayo pala ay natuto magbulay-bulay ng salita ng Diyos, kahit hindi mataas ang pinag-aralan mo, no? Wala kang PhD, wala kang masteral degree, o kahit hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo, mga kapatid, no? When we learn to meditate God's word, it will somehow make us wiser. It will somehow make us para bang magiging maganda yung pananaw natin. Ito po yung sinasabi rito na magdadala ng karunungan at kaalaman sa ating mga buhay. Psalm 119 verse 98 and verse 130. Ang sabi po rito ni David, kasama ko sa tuwin na yaong iyong kautusan. Kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Well, mga kapatid, no, we have to remember na si David, hindi siya katulad ng kanyang mga kapatid. Nung siya ay nung natalo niya si Goliath, ano ang senaryo, di ba? Maghahatid lang siya ng pagkain eh. Hindi nga siya pinapansin kasi siya yung pinakabata, siya yung bunso, ang trabaho lang niya, tagahatid ng pagkain. Hindi siya matalinong tao sa pananaw ng natural, no, during that time. But because David learned how to meditate on the laws of God, sabi niya, dumurunong ako, mas nagiging matalino ako ng higit pa sa aking kaaway, at ang liwanag ng turo mo ay nagsisilbing tanglaw na nagbibigay ng dunong sa wala pang karanasan. Mga kapatid, alam niyo po ba na kahit mababa ang pinag-aralan natin, kapag inaral natin ang magbulay-bulay sa salita ng Diyos, gagawin ng Diyos na ikaw ay maging matalino, magagawin ng Diyos na ikaw ay magiging madunong because you are having God's Word in your hearts. Di ba nakwento? Di ba kailan ba yun? Pastor, last week ba yun? O nung isang linggo? Di ba? Na-illustrate natin si Pastor Wilfred. Wala siyang mataas na pinag-aralan. But by meditating on the Word of God, grabe, nagiging translator pa ngayon from English to Tagalog. Di ba? Paano ito magagawa? Ikumpara nyo sa ibang mga tao sa komunidad na walang pinag-aralan. They cannot do what Pastor Wilfred can do. Why? Sapagkat iba ang dunong nahatid kapag tayo ay marunong magbulay ng salita ng Diyos. Amen po ba? Gusto niyo ba maging matalino? Gusto niyo ba maging marunong? Meditate on the Word of God. You know, meditation turns knowledge into wisdom. Kapag tayo nagbulay,
Hindi lang tayo nagkakaroon ng kaalaman, kundi nagiging marunong tayo. Mga kapatid, praise God, meron tayong ginagawa, public reading. But do you know, no, na yes, we can read the Bible. In fact, baka yung binasa natin kanina, nakalimutan na natin. No? We can read the Bible and forget it. Diba? Sa mga hindi nakakalimot agad, thank you. Pero, okay, when we start meditating on it, hindi natin ito madaling makakalimutan because the Holy Spirit will open our understanding. Kasi pag binasa mo lang, you can easily forget it. Pero, pag pinagbulay-bulayan natin, no, nagkakaroon ng pagkilos ang banal na Espiritu sa atin na naghahatid ng kaunawaan. So mga kapatid, meditation of God's Word will help us make good decisions. No? Kapag tayo po ay natutong magbulay-bulay ng salita ng Diyos, it will help us. No? We're saying na every day, we make decisions sa buhay natin. Pag ang salita ng Diyos ay nasa atin, tutulungan tayo nito na maging tama ang pagpapasya natin. Tutulungan tayo nito para malaman natin kung ano ang kasinungalingan at ang katotohanan. At tutulungan tayo nito para magkaroon ng tamang espiritual na pananaw sa mga bagay sa ating mga buhay. Mga kapatid, the end goal of our meditation, the end goal of meditation of God's Word should lead us into obedience and transformation. No? Ang layunin po ng pagbabasa, ang layunin ng pakikinig, ang layunin ng pagsasaulo, at ang layunin ng pagbubulay-bulay ay ang salita ng Diyos ay maghatid ng pagbabago sa ating buhay at matuto tayong sumunod. Without obedience and transformation, walang saysay ang pagbabasa. Walang saysay ang pakikinig. Walang saysay ang pagsasaulo. Pumunta kayo dito sa Luneta, marami dyan tao marunong sa Biblia. Pero ang problema, hanggang dunong walang pagsunod at walang pagbabago sa kanilang buhay. Well, I just hope mga kapatid, na pagkatapos po nito ay matututuhan natin. Paano ba tayo magne-meditate ng salita ng Diyos? Number 1, learn to read it slowly. No? Pumili ka doon sa mga nabasa mo ng isang paragraph o isang talata na sa tingin mo nag-strike sa'yo. Read it again and again. Don't rush. Hayaan mo na yung talata mangusap sa'yo. Pangalawa, reflect. Pag-isipan mo. Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa talatang ito tungkol sa akin? Anong sinasabi nito tungkol sa Diyos? Pangatlo, repeat regularly. No? Ulit-ulitin natin, basahin natin ulit-ulit. Tsaka natin pag-isipan muli. Pangapat, isulat mo kung ano yung natututuhan mo mula sa mga reflections na nakukuha mo from meditating on the Word of God. And, of course, finally, you respond in prayer. Hayaan natin ang salita ng Diyos ay talagang magpapabago. It will cause us to pray and it will cause us to obey God in our lives. Nawa po mga kapatid, aralin natin, simulan natin na matutong magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Lord, lumalapit po kami sa inyo. Maring hindi pa kami marunong, kami sanay, hindi pa namin nagagawa ang bagay na ito. But Lord, hinihiling po namin ang grasya mo na siya magturo sa amin upang kami po, Panginoon, ay makapagsimulang magbulay-bulay ng inyong mga salita para sa aming pagsunod at pagbabago ng aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nawa, tulungan po tayo ng Diyos.
Amen. Lahat po ng ating mga napakinggan ngayong hapon, maraming salamat po sa ating mahal na Pastor Mario Albelda. And yun po, kailangan po nating dumaan ng practical steps po. Kaya basahin po natin and screenshot po natin yung mga practical steps na nasabi ng ating mahal na pastor. So kailangan po natin na read slowly, reflect deeply, tapos repeat regularly, tapos meron pa tayong mga record insight, tapos respond in prayer. Ito pong maganda, respond in prayer, na ang Holy Spirit ang mangusap sa atin na nag-obey ka ba sa kanyang salita nung binasa mo? Nag-transform ka ba? Kasi kung wala, pray lang ng pray. Amen. So, maraming salamat po sa ating natutunan ngayong hapon. And meron na rin kayong mga verses na ma-meditate. So, God bless po sa ating lahat. And sa susunod po nating gawain ang prayer for UPGs sa pangunguna ng ating kapatid na si Sister Daisy Salvador. Salamat po, Ate. Pag-pray po natin ang bansang Yemen. Kasahin ko lang po ang 1 chapter 15 verse 33. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kasayapaan sa akin. Kasayabutan ito ay makakaranas kayo ng kapagpilitan. Ngunit lakasan niyo ang inyong mga loob sapagkat aking nadaig ang sanlibutan. Sabi dito sa talata ito, pinapaalala ni Jesus mula kay Jesus na bagamat dadaan tayo sa mga pagsubok at paghihirap dito sa mundo, patay kapayapaan pa rin na bibigay para sa atin. Sa mismo ang bibigay na tayo magpaglumpay sa ating mga pagsubok. Ang ating pagpapray ang bansang Yemen. Ang Yemen ay isang uri ng mga Muslim, ang kanilang ay isang uri ng bansa ng Arabian. Ito ay mga Muslim. Halos lahat dito ay Muslim ang kanilang religiyon. Ganun pa man, meron pa rin namang Kristiyano. Pagkamat maliit lamang, hindi naman siya ganun kalaki, meron at meron pa rin naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi pag sa Yemen, pag ikaw ay naman nila kasi ng Kristiyano o pumasok sa kabilang Kristiyano, maaari ka nila itakwil, parusahan. Ganun sila mag-persecute sa mga taong Kristiyano sa bansang Yemen. Samahan niyo po ako, Lord, sa Panginoon. Lord, lakas namin, Panginoon. Ang mga kapatid sa bansang Yemen, Panginoon. Alam namin, Lord, sabi mo nga, Lord, na sa iyong mga salita, Panginoon, nasasaad, Panginoon. Sa Luke 1:37, sabi mo, Panginoon, for God, there is nothing possible. Sabi mo nga, Panginoon, wala imposible sa iyo, Panginoon. O aming mananalig at patuloy kami mananampalataya sa iyo, Panginoon, ay hindi mo kami pababayaan. Lalo na ang anak mo, Panginoon. Sabi mo nga, Lord, sa Isaiah 60:22, Lord, sabi mo, when the time is mine, I, the Lord, will wake up. Kaya namin, Panginoon, kailangan hindi ka pwedeng mawalan ng pag-asa. Bagkus, darating ang araw, darating ang panahon kung malakas na kami at nalayan ang doon na ito po ay mangyayari sa hindi mo kami pababayaan. Ganun, Panginoon, sa ako po, Lord, pinataas namin ang inyong mga kapatid sa bansang yun. Lahat na ito kayo naman sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 And sa atin pong mga prayer and meditation, isama po natin ang prayer sa bansa ng Yemen.
Hallelujah. And dadako po tayo sa ating tithes and offering sa pangunguna ng ating kapatid na si Sister Mildred Salvador. Wala po Wala si po. Sister Mildred. Wala po si Sister Mildred. So, Ikaw na. diretso na. Diretso na. So, sa atin pong tithes and offering, alam naman po natin na sa aklat po ng Malakay, sinasabi doon na magbigay tayo at wag po nating pabayaan na hindi po tayo masubok ng masama dahil po hindi po tayo nagbigay. Malamang na lagi po nating sasabihin kay Lord na ito po ang pinaka-the best offering na nabigay ko sa iyo, Panginoon, ang oras at isang challenge sa atin para ibuhos ang kanyang pagpapala sa ating mga buhay, ang kasaganaan, kapayapaan, at ang financial rin na grasya na ibibigay ni Lord, of course, kasi cheerful giver kaya sa ating mga buhay, napakaganda na unahin po natin ang Diyos. Unahin po natin ang Diyos. Kaya sa atin pong designated tithes and offering, makikita po natin sa atin pong screen ang atin pong sa Taiwan po, pwede pong mag-pick up and deposit kay Brother Yu Tsang sa post office ng Taiwan. Regular po namin na sa mga Taiwanese, alam po dito ng ating mga kapatiran. At sa Philippines naman, katulad ng GCash o kaya sa mga Palawan or kung ikaw ay abroad, Palawan or mga ano sa Pilipinas, pero meron ding GCash si Ate Marlene Almahar sa GCash number ng 0961 612 1030. Then sa atin po namang Alegria, ito po ang prayer natin na ma-extend ang gawain. Care of Cel Edrina, and doon po natin ibigay ang ating mga kaloob sa kay Cel Edrina sa lugar po ng Alegria. So God bless po sa cheerful giver, sa mga nagbigay ng kaloob. Nagpipray po ako na lahat po ng mga taga House of Refuge na dumalo, sila po ay nagpa-practice ng tithes and offering. Isa pong pinakamagandang application sa buhay ang magbigay po ng tithes and offering. Kaya isang challenge sa Malakay 3 at ayun, nakalimutan ko, Pastor, Malakay 3, na i-challenge talaga natin ang ating sarili na ikaloob natin ang para sa Diyos at ilagay din natin ang hindi para sa Diyos. Dahil ang Diyos po ay magbubukas ng lahat ng kanyang pagpapala sa anak mo, sa kapitbahay mo, masisilungan lahat, pati yung mga binhi ninyong inalagaan ninyo. Manganganak yan ng manganganak. Yun po ang ibig sabihin ng ating verse ngayong hapon. Kaya God bless sa mga cheerful giver. I pray na hallelujah. Let us pray. Aming Diyos, napakabuti mo, Lord God, sa dala-dala naming kaloob ngayong hapon. Pinagpipray ko, Panginoon, na kaming lahat ay matutong pong magbigay, Lord God. At ma-focus kami, Lord God, sa isang pakikinig na hindi lang po kami nag-transform, nag-obey din kami, Lord God, sa pagiging good tither namin. Nawa, Lord, ang House of Refuge, Lord God, ay mabibiyaan mo, Lord God, na may pusong marunong magbigay, Lord God, at magamit ito, Lord God, pa sa mga gawain pa na i-extend mo sa haba na iyong gagamitin, Lord God. Nawa, Lord God, na magamit ito ng mabuti. Tulungan mo kami, Lord God, kung paano namin namnamin ang mga blessings na binigay mo sa amin habang kami po ay nagpapasilong sa mga grasya mo. Maraming salamat at punuin mo, Lord God, ng financially ang kanilang mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Amen. And dadako po tayo sa ating prayer for the nation and closing prayer. Ang mangunguna po ay si Brother Yu Chang. Thank you, Sister Grace. Let's start our prayer. Heavenly Father, we thank you for being with us today. Thank you for your word that has spoken to our hearts. Thank you for the truth we have received and the encouragement we have found in your promises. Help us to carry what we have learned into our daily lives. Teach us, read the Bible, and meditate on it to know how you love us and learn to love one another and to walk in your life. Lord, keep us safe under your wings. Bless us, bless our families. Lord, we pray Philippines, Taiwan, and all the world people will know you and receive your love. Know you are the only true God. You are the creator of the universe. Only you can save us, bring us back to heaven. We ask this all in Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Amen. And ihanda po natin ang ating sarili sa ating doxology song at sa ating benediction ng ating mahal na Pastor Wilfred Almahar. Lahat po ay tatayo at pasalamatan ang tagumpay na binigay ni Lord sa ating buhay ngayong hapon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures dearly. Praise Him, above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakila ang iyo pong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Maraming pong salamat sapagkat ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa hapong ito sa pahatid ng mensahe na nagdala ng iyo pong anak, Panginoon. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat ikaw po ang Diyos na napakabuti. Pagpalain mo ang iyo pong anak na nagatid ng mensahe sa hapong ito, Panginoon, na sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at maging sa buhay ng bawat mga pamilya ay maging kasiyahan po namin ang sumunod sa iyo pong kautusan. At bulay-bulayin araw at gabi, Panginoon, upang patuloy po naming maranasan. Hallelujah, ang mga kamangha-mangha na karunungan, kaunawaan, Lord, sa malalim na iyo pong mga salita. At ikaw ang magtuturo, Banal na Espiritu, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kaya kami po hindi magsasawang purihin ka at pasalamatan at sambahin, Panginoon, sapagkat ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na naghahatid sa amin ng pagkain spiritually, Panginoon, upang lumago ang buhay po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Salamat sa anak na ginamit mo, Panginoon. Pagpalain mo 10 ng kanya pong mga mahal sa buhay, maging ang bawat mga pamilya dito po sa House of Refuge, Panginoon, ay mararanasan ang kaiba na pagkilos mo,
kapag kami ay nagbulay-gulay ng iyo pong mga salita, Panginoon, sapagkat ikaw ang may sabi, ang katulad po namin ay isang halaman na nakatanim sa tabi ng batisan. Laging sariwa ang mga dahon, anuman dumaan ang tag-init, dumaan ang bagyo, laging sariwa at namumunga kahit hindi sa kapanahunan, Panginoon. Salamat, salamat sa iyo pong mga salita. Maraming pong salamat, Panginoon. Ang masasambit lang ng aming pong mga labi ay ang patuloy na pasalamatan ka at papurihan sapagkat ikaw po ang Diyos na siyang patuloy na kumukupkup at patuloy na nagpapala sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo, napakabuti mo. Hallelujah. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, 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 amen. Thank you, Pastor. Salamat po. Maraming salamat sa ating lahat. Back to you, Pastor. Praise God. Announcement pala sa October, ihanda po natin ang ating the biggest challenge sa mga pastor natin. Bakit challenge? October, dapat challenge din yun na. Push talaga yun eh. Parang Yun ba? wala pa sila Okay. nag-push, kaya push pa rin ang push. Okay, sige. Maraming salamat mga kapatid for joining us. Sana lahat ng natututuhan natin, sikapin natin gawin sa buhay natin. Ang ating topic next Sunday is about applying the Word of God. Paano natin sasakatuparan everything that we have learned about the Word of God sa ating buhay. Para sa ganon, maging masunurin tayo at nababago ang buhay natin. Mga taga Cebu, magandang hapon sa inyo, mga taga Taiwan, mga taga iba pang lugar. Shalom, shalom everyone. Pag-pray niyo po kami. Magta-travel kami sa Tuesday night, pauwi ng Ilocos. Makaabutin kami ng Sunday na nandoon. Kaya, ayun o, pag-pray niyo lang po kami for safety and God's provision for everything. God bless you mga kapatid. Parang ang sexy ni Shalom, Sister shalom. Daisy ah. Saan kaya ito nakidate? Okay. Sige po. God bless you. Bye-bye po. Salamat. Mga taga-Alegria, I miss you. Talagang I miss you so much. Anong merienda ng mga taga-Alegria? Ano yan?